Hindi pangkaraniwan ang mga aming kandidato. Hindi po kagaya ng mga nakikita natin sa mga iba't ibang partido. Hirap na hirap makakuha ng kanilang mga miyembro. Eto mga kababayan, panoorin nyo to. Kasi grabe yung patutsada ni Bongbong Marcos dito. Yung banat niya talaga nakakainis ha. Ewan ko kung ano yung iniisip niya. Kesyo malinis daw yung partido nila, kesyo wala daw bahid na korupsyon, kesyo hindi raw sila magnanakaw noong pandemya. At ang pinakamatindi pinabayaan daw ni Duterte ang Pilipinas noong panahon ng pandemya. Tapos sinabi pa niya na kakarampot lang daw ang partido. Ay nako, si PBBM. Tingnan mo yan si Tolentino. Kay Duterte yan, dati si Pacquiao. Din yan si Senator Cayetano, si kapatid mo. Ako, ano bang nangyayari? Ako, panoorin niyo to. Ang aming pong ipinagmamalaki at pinaglalaban ay subok na at matagal nang nagseserbisyo sa publiko. Hindi po ay naaawa rin po kuminsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Di tulad ng iba, karampot lang ang kandidato. Dito po, buo kami. Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Pilipinas. Kaya naman, nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Dahil wala ang ikukumpara sa ating mga kandidato. Kung ihahambing natin sa mga napulot nila, ang ticket natin mula sa Senado hanggang Sangguniang Bayan ay mga leader na subok sa serbisyo. Magandang record na pwedeng ipagmalaki kahit kanino. Ay hindi lang po sila parelax-relax. Tingnan nyo po ang kanilang mga record at makikita po ninyo na sila ay nakagawa ng magandang pagbubuti para sa kanilang mga kagawaran. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pugo. Ano raw? Paglalapastangan sa kababaihan sa Pogo? Sus, taka-taka ang mga istorya. Nagbasa naman good ka, Marcos, tapos hindi pag yung makabasa diha. Tayo ngayon ay nasa sangandaan ng ating Basahin mo ng maayos. Sangandaan, ano ba yan? Takbay bilang isang malayang bansa. Bilang isang sambayanang may dangal, may sipag at may talino. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Bakit ba, Marcos? Naging probinsya ba tayo ng China? Ha? Nung panahon ni Duterte? Oo, totoo, nakipagkaibigan siya sa China. Pero anong napala natin, ha? May mga proyekto, may trade, pero hindi natin ibinigay ang soberenya ng bansa. May mga barko pa tayo noon na lumalaban at magbabantay sa ating teritorya. Ngayon, ngayon sa administrasyon ninyo, mismo nga mga mangingisda natin sinasaktan at tinataboy sa sarili nating teritoryo. Ang gobyerno wala man lang matapang na hakbang. PBBM, huwag mong baloktotin ang kasaysayan. Sino ba talaga ang walang ginawa? Hindi ba ikaw mismo, BBM? Ang dami mong satsat tungkol sa China. Pero ano ang aksyon ng gobyerno mo? Wala, mahina. Walang nagawa para ipagtanggol ang mga mangingisda natin. Puro ka lang panalait sa China, pero anong ginawa mo? Wala kang ginawa kundi magpabangus sa publiko. Alam ko na alam mo na malaking tulong ang China, huwag mong gamitin sa politika.
Ang China, may mga proyekto yan sa Pilipinas. Hindi sila basta-basta din ang aangkin ng teritoryo natin. Pero dapat kayong o tayong lumaban, no? Pag inaapi na rin tayo, pag may problema na, ang dapat mong gawin BBM ay diplomasya at maayos na paghahawak sa relasyon, hindi paninira at drama. Pa-as if ka pa na matapang ka BBM, pero sa totoo lang, ikaw mismo ang walang nagawa. Wala kang ginawa. Kung may problema ka sa China, ayusin mo. Huwag mong gawing pang-uto ang mga tao. Hindi kami bobo ha, BBM. Alam namin ang totoo. Hindi kami basta-basta na naniniwala ha sa mga salita mo. Gusto namin ng aksyon, hindi puro daldal. Eh bakit nung si Duterte, nagawa niyang kontrolin? Noong panahon ni Duterte, may kasunduan, may respeto, may diplomasya. Hindi umabot sa ganitong, sa ganitong tensyon sa West Philippine Sea. Dahil marunong makipag-usap ang ating dating Pangulo. Kaya anong nangyari ngayon? Bakit lumala ang sitwasyon? Sisihin mo yung sarili mo. Ha? BBM, si Duterte nga nagawa niyang kontrolin ang sitwasyon. Ikaw, wala kang ginawa kundi dada ka ng dada. Hindi naman nangaangkin ang China, di ba? Pero kung walang gobyernong matapang, na katulad noon, no? Siyempre lalakas ang loob nila. Noon kasi, sa panahon ni Duterte, huminto ang tensyon. Yan din ang sinabi ng mga mangingisda noon ha? Na sa panahon ni Duterte, wala talagang gumaganyan sa kanila. Pero ngayon bumalik na naman. Diba? Kasi may maayos na kasunduan. Pero ngayon, parang hinahayaan mo lang ikaw, BBM, ha, na magkalat ang problema or kung malat yung problema, puro presscon. Pero wala namang matinong aksyon. Diba? Ang China, marunong rumispeto yan. Malakas na leader. Pero kung ang gobyerno mo ay mahina, katulad sa inyo, syempre, lalakas ang loob nila. Kaya, BBM, ikaw ang may kasalanan kung bakit wala ng respeto sa Pilipinas ang China. Kung nagawa ni Duterte noon ha, bakit ikaw hindi mo magawa ngayon? Bakit parang puro ka lang dakdak? Para kunwari, may ginawa pero wala kang konkretong solusyon, BBM. Bakit parang gusto mo lang gumamit ng isyo para sa politika? Pero wala kang plano kung paano ayusin ito. Huwag mong gawing pang-uto sa tao ang isyu ng China. Ang hina ng gobyerno mo, kaya wala ng respeto sa atin yun. Diba? Bakit parang puro ka lang dakdak pero wala kang konkretong solusyon? Ganon. Tungkol naman sa tukhang, gusto namin yun. Lalo na ngayon sa panahon ngayon, grabe ng krimen. Diba? Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? BBM, tanungin mo yung mga kandidato mo. May mga kandidato ka dyan na involved sa Pogo.